And hi guys, I am Beppy. I used to live in the island of Taal Volcano and one of the resident artists of Gawa Gawa Salawa. And welcome po sa aming this afternoon talk. Yan. Treat us as a podcast or a radio while you're enjoying your snacks, your meals, or while shopping sa Kumintang Lakeshore Market. And by the way, don't forget that we have a raffle today. All you need to do is post anything under the sun in Club Balay Isabel. If you want to post your OOTD or your experience with our water sports or simply just, enjoying the greeneries around, post it and put the hashtag sama-sama sa balay, and we will find you and we will announce the winners later this afternoon. Hello. Yeah. So, kamusta naman kayo guys? Very naman, lagyan naman natin ng konting energy. Yan. Kumusta kayo guys? Especially kayong dalawa, kayo yung aking partner for this afternoon talk. So, hindi lang partner, tayo ay trio. So, ikaw Taya, kumusta ka naman? I'm good. Okay naman. Pero alam niyo ba na ang Taal Lake ay the third largest lake in the whole Philippines? Really? Yeah, so isa yun sa mga malalaman nating mga facts later on. But before we proceed to our backdrop, Taal Lake and Taal Volcano, of course, magbigay muna tayo ng konting facts about where we are now. So, in Kumintang Boardwalk in Club Balay Isabel, siguro ang mapapansin nyo, ano yung Mom, can I take off my shoe? So, Taya, ano yung puno nasa taas natin ngayon? Itong canopy na malaki. Alam ko, Talisay ito. Yeah, Talisay. So may clue kung bakit Talisay, Batangas ang pangalan ng lugar na ito. Taya, can you tell a short story about how Talisay, Batangas was named after the Talisay tree? Noong unang panahon, around Spanish colonial period, ang Talisay ay barren. Hindi siya ganong kakilala, wala masyadong tao, hindi populated yung area. Ngayon, nung na-discover ito ng mga parishioners, mga Spanish priests, nagtayo sila ng simbahan. Pero yung simbahan, hindi gawa sa sturdy material. So yung bell or yung kampana ay nilagay sa Talisay tree. Kaya pag tinatanong ng mga tao, saan ka pupunta? Sa Talisay, magsisimba. That's interesting. So pag naririnig yung kampana, alam nilang nakasabit yung kampana sa Talisay tree. Yes. Actually, sabi rin ng mga matatanda, yung sakop daw ng Talisay, yun daw yung kung hanggang saan naririnig yung kampana kapag tumutunog. So yun. Nice. Grabe, gaano kalaki yung Talisay, ganon kalawak yung tunog na naririnig ng mga unang panahon. So yun, base sa mga kwento ng matatanda. In connection to that, dun sa kampana at pagsimba, siguro kung yung mga bisita natin ngayon ay gumala sa Club Balay Isabel, may mapapansin kayong 17th century church ruins. So it is believed by mga old stories ng mga matatanda ay, natumba po yung aming mga crabs. Hala, natumba. So masyado pong presko po kasi ngayon. Blessed with windy weather, at the same time summer, hindi po maulan. At kinu-cool down tayo ng Talisay tree. So going back to the 17th century church ruins inside Club Balay Isabel, pag mabibisita nyo, may mapapansin kayo mga stone structures that was left. So sabi ng matatanda na parang may connection kung yung ruins na yun kung bakit pinangalanan ng Talisay yung lugar na ito. Kasi parang assumptions nila na parang baka malapit sa Balay Isabel noon yung kung saan nangyari yung kwento kung bakit napangalanan ng Talisay, Talisay Batangas. So ano lang yun, mga kwentong matatanda, yung mga ganung kwento. Speaking of kwento, siguro nagtataka kayo kung bakit ang pangalan ng podcast natin ngayon ay Huntahan sa Lawa. So ibig sabihin po ng huntahan sa Batanggenyo ay kwentuhan. So para po itong parang kultura po ng mga Batanggenyo tuwing hapon or kung anumang oras, magkakape at maghuhuntahan. Ayun, so kwentuhan ng kung ano-ano. So ganun yung gusto naming vibe na bigay sa inyo sa aming mga guest
na kayo ay aming bisita, aming kaibigan sa itong munting kwentuhan. Yes, kagaya ng ginagawa nyo ngayon. Yan yung huntahan na kasanayang ginagawa ng mga Batanggenyo, especially mga 5 p.m. ng mga panahong una-una. Yan, kapag tapos ng mga work nila before, magsasama-sama sa isang lugar at maghuhuntahan sila ng mga random na bagay. Ayan. So, siguro mag-proceed na tayo sa mga facts and figures about Taal Lake and Taal Volcano. Yes. So, Bepi, pwede pa magtanong ka sa ating mga bisita na ituro sa atin kung nasaan yung volcano? Okay guys, sa mga nandito sa Kumintang Boardwalk, pwede nyo bang ituro kung nasaan ang Taal Volcano? Nasaan? Naandoon daw. Which part? Which part? Which part? Yung nasa dulo, nasa gitna, o naandito sa kabilang dulo? Sino? So, may mga, Yes, may may- mga guests na tumuturo doon. Meron na doon sa dulo, may nasa kabilang dulo. Ang kasagutan natin ay mali. Kasi ang main crater ng Taal Volcano ay wala sa kabilang gilid. Yung makikita nyo dito sa ating left side, yan po yung binintiang malaki. Hindi po yan yung main crater. Ang main crater ng Taal Volcano ay dito po sa may gitnang bahagi ng bulkan. So, this guys lang siya na bundok. Akala nyo bundok lang niya, pero yan po yung main crater ng Taal. Hindi po itong nasa kaliwa natin. Ito po ay binintiang malaki. Kung meron binintiang malaki, meron ding binintiang munti kung tawagin. So, patatalaki natin yan mamaya. Oo. Si Bininti ang malaki is sort of like yung nagiging mascot ni Taal Volcano. Actually. Napagkakamalan siya si Taal Volcano. Minsan nga may mga AI pa na dun umuusok yung volcano, which is hindi na naman dun lumalabas yung smoke niya. Ayun, so mga misinformation na kukuha natin sa social media. That's true. So, siguro nagtataka din kayo na parang pag nakakarinig kayo ng balita sa metro na parang kapag umuusok yung bulkan, parang end of the world na naman. Yung parang OA ng post ng mga media. Pero sumatotal, parang naging normal activity na po sa amin yung alert level 1 na nag-release po si volcano ng smoke. So, Yes, that's true. And minsan kapag umuusok yung bulkan, kami mga lokal dito, wala kaming idea na umuusok pala yung bulkan. Pagising namin, ay, umusok ang bulkan, ay, pumutok ulit, okay, diretso. Tapos ang usapan. So Parang yun, naging- yung social media, minsan napaka-OA ng headline ng news like, ang bulkan pumutok na ulit. So kami mga lokal, anong nangyari? Hala, umusok. Okay, tuloy. So alam mo mga ganung tuloy-tuloy lang vibes. kami. Oo. Yes. Which is understandable din naman sa ibang park kasi hindi sila nakakaranas and hindi nila alam yung nangyayari dito. Kaya yung reaction nila somehow is valid din kasi doon nila nakuha yung information sa ibang Tama. platform. Yeah. So yeah, moving forward naman sa natin sa mga facts and figures. Thea, can you tell us more about Taal Volcano and Taal Lake, yung mga facts and figures? Alam nyo ba na 172 to 176 meters deep ang Taal Lake? Wow. Ang Pero kalalim. gusto ko sanang marinig sa audience kung alam nyo ba kung gaano kalalim ang Yellow Lake or yung main crater lake. Any guess? You can raise hands. Gusto Yeah. mag-raise ng hands, we'll give extra ice cream Oo. stab. At saka walang maling sagot. Oo. Parang guessing game lang. Oo. So since 1, 2, 3, 4, 5. Wow, ang Okay, dami. Grabe. Wala. Ano yung countdown yun? Wala Okay, sumagot. ano sabi doon? 60 meters down. Sabi doon. Oo. Tama. Tama. 60 to 60 80 meters. Wow! Uy, hinulaan ko lang yun ha, 60. Tama? Oo, hindi ko. So yun, tumama yung hula ko. Ibig sabihin, meron akong ice cream. Akala ko ine-etchos mo lang ako, so hindi pala. Tama, so 60 to 80 meters. Wow! Grabe yung aking intuition. Kaya nga, in relation dun sa kung gaano kalalim yung Taal Lake, imagine nyo yung nangyayaring ops in looking for the lost Sabongeros. It's quite challenging kasi parang malalim yung Taal Lake, hindi siya parang pare-parehas yung depth. Yeah. Kumbaga,
iba-ibang lumps niya na parang unang apak mo pa lang sa shoreline, some of the areas here, malalim agad, Yeah. minsan mababaw, ganun. So you can, hindi mo makikita kung gaano kalalim. Yeah, just like what happened few months ago. Nung pag-apa ko doon sa may shoreline ninyo, akala ko mababa kasi yung shoreline namin napakalalim. Pero pag-apa ko doon sa tabing lawa nila, grabe, lagpas tao na Oo, nahulog siya. lumugunos ako sa ilalim ng buti hindi ko nakita yung mga sabongero doon. Pero yun nga, giving you an idea guys, hindi lahat pantay-pantay dito sa may shoreline or lake shore. I mean, hindi pantay-pantay yung lalim niyan. Minsan ay in disguise lang yan. Unang apak nyo pa lang, pwedeng mababaw. Unang apak, pwede ring malalim. So it depends. Kaya, please be risky. Risky. Yeah, be careful Mindful. lang. Siyempre, Oo. be mindful na lang sa pag-apak sa ating lake shore. Pero here in Club Bala Isabel naman, we do our weekly maintenance. We clean the lake and kilala namin yung depth niya. Kaya yung where the aqua park is, we assure na safe for guests Yes. to play in. So Thea, you've mentioned a while ago na parang ang Taal Lake is the third largest lake in the Philippines or in the world? In the Philippines. Grabe naman yung world. In the Philippines. So, ano yung, kung third largest si Taal Lake, ano yung 1 and 2? Ayaw ko sabihin. Baka bisitahin nyo din. Joke. Talaga. Hindi. Third largest lake ang Taal Lake. And also, did you know na ang Taal Lake is the shoreline itself is the caldera of a massive, of the remnants of a massive prehistoric volcano. So, sabihin natin na nasa 130 to 130,000 BCE, before Common Era. Ang Tagaytay ay ang foothill ng vulkan dati. Pero dahil sa continuous eruption, massive eruptions na nangyari, lumubog na siya, nagkaroon ng daanan papuntang nagkaroon ng water channel. Yun kasi yung sasabihin ko. Nagkaroon ng water channel dito sa caldera, so napuno siya ng tubig. At dati siyang arm ng Balayan Bay. So, ano nga ba? Balayan Bay, saan yun? Nasaan ang Balayan Bay? Saan nga ba? Saan nga ga yun? Doon. Doon. Akala ko di nila. Hindi nila. Pag malayo doon, parang there and there. Balayan Bay. Ayun. So, ang amazing lang na parang before, long ago, na parang si Tagaytay is the Foothill. foothills ng Taal Volcano. So basically, pag tinanggal mo yung tubig, padugtong tayo ng volcano. Exactly. Caldera. Parang nakalutang na yung ulo ni volcano. Mhm. Amazing. So what more interesting facts can you share with our guest today? Ano pa ba? Ano pa nga ba? Alam niyo ba na merong 47 identified cones and vents according to PhilBox? Vents. As in, Vents. parang labasan. Labasan ng- Yeah, parang like crater, yung fissure, 47 fissures. craters. Oo. Yeah. Not crater, ay, hindi, Not not really the great. main crater. Yeah, yeah. Pero yeah. may mga vents like labasan ng usok, Oo. ganun. 47 cones and vents. So that's the most updated data since the volcano eruption. So yun yung bagong data. So ibig sabihin may nag-close, may nag-open. ng mga Oo, vents. yes. Ang sabi rin ng Mga ganun. Feebox nung nakausap natin yung last time, pinag-aaralan pa nila if may bagong vents pa bang na-open or may mga nagsarado ba. So, ongoing yung kanilang research at pag-aaral nila about the Taal Volcano. So yeah, baka mamaya 47 pwede mag-decrease or mag-increase. Hindi natin masabi. Oo, hindi natin Hindi natin masabi. masabi. Oo. Pero alam nyo ba na sa buong lake, isa lang ang alam na underwater vent? Talaga? Yeah, Hindi may ko isa alam. lang eh. Ano yun? Ano yun? Hindi ko alam. Ang underwater Pa-share. vent, ibig sabihin, nasa ilalim ng lawa yung labusan ng hangin galing loob ng, loob ng, like mga magma, gano'n. So, doon, isa lang yung identified. Sa sobrang laki, sobrang hindi pa ganun nadi-discover masyado ang mga vents. Isa pa lang ang kilala, which is the Calawit vent sa may eastern part ng volcano. Yeah, Ay, malapit siya sa Calawit. Calawit isa sa mga barangay before ng Pulo. Siguro, kung pumutok siya before and may vent doon, siguro sa part na yun, sa may lake na yun, mainit kasi lumalabas yung hangin doon. Parang kumukulo. Kumukulo. Oo, yun.
Yeah. So ano nga ba ang speaking of lake, anong type of water ba yun sa Taal Lake? Kasi minsan sa Balay Isabel, in my experience, yung mga guests na pagkakamala nilang beach tayo. Kasi mukhang beach yung talaga, shoreline ni Balay. Hindi tayo beach. So napagkakama nilang salt water yung Taal Lake. Pero hindi, ang salt lang po dito water is yung pools po namin. And we're proud to say na parang we are one of the biggest salt filtered pools in Batangas. So yung pool namin is part of our advocacy in saving energy and being more eco-friendly, you must say. Ayun. So, ano nga bang type of water ang Taal Lake? Noong unang panahon, wow, tagal na. Noong unang panahon, Parang yes. So around 1754, brackish ang tubig ng lawa. What do you mean by brackish? Anong brackish? Anong What is brackish? brackish? Okay, sige. Ang brackish ay a mix of salt water and fresh water. Di ba na-mention ko sa inyo kanina na arm ang Taal Lake ng Balayan Bay? Pero I thought Which is, hindi pa- what is Balayan Bay pala? Yun, para ma-clarify. Ma-clarify natin. Ang Balayan Bay ay makikita natin to sa di kalagitnaan, pero sa parte ng West Philippine Sea. Dadaan ito sa, pag sinabi kasi Batangas, parang, beaches, di ba? Like, beaches yung pupuntahan natin. So, dun siya sa area ng, if familiar kayo sa Taal, doon ang, Heritage Town. yun, Taal beach Heritage town, like Town. Taal Heritage Town, yes. So, nandun ang Balayan Bay. So, arm siya ng Balayan Bay before. So, nagmi-mix yung fresh water and salt water through the Pansipit River. Yun. So, ibig sabihin, Balayan Bay is an ocean Yeah, water. ocean. So, Marine siya, salt, ecosystem siya, yeah. salty. Salty, yeah, salty. Salty yung Balayan Bay. So, Pero pag pumasok na yung tubig dito, hindi na siya salty. Brackish. Brackish na siya. Brackish Yes. na siya. Word of the day, brackish. Brackish. Hashtag brackish. So, speaking of Pansipit River, and then parang sinabi mo nga na this used to be like part of the ocean. So, syempre, ang mga nagtatribe sa ocean, may mga iba't ibang species. Tulad na lang ng sharks. So, may mga kwento na dati daw dito sa Taal Lake ay may bull shark. May bull shark. Totoo ga iyon na may bull shark o chika-chika lang yun. Sabi ng matatanda, totoo yun. Na may bull shark. Totoo yun. Ano ang kwento? Anong kwento, Thea? Kung bakit may bull shark din o kung bakit sila nawala? Ganon. Ayun. Alamin muna natin bakit napunta ang bull shark dito. Totoo ba sila? Oo. Sa madaling sagot, oo. Ano sila? Nakakapag-travel ang mga bull sharks sa Taal Lake dahil ito ay brackish in nature. Di ba naman siya na hashtag brackish na tayo? Hashtag Oo. brackish. Hashtag brackish. So, ang bull sharks ay migratory species. Ang migratory species, nagta-travel sila para magpalaki. Tapos, pupunta sila sa another location to breed or mate. So, ganun din ang bull sharks. Pupunta sila dito para magpalaki, magpataba, magpa-mature. Mm-hmm. So, ganun.